Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Magiging mahirap para sa Gilas Pilipinas na matupad ang kanilang pangarap na makasali sa 2024 Paris Olympic Games. Inanunsyo ng FIBA na ang 19 na koponan ay sasamahan ang mga nanalo sa pre-Olympic qualifying tournament na Bahamas, Bahrain, Cameroon, Croatia at Poland sa susunod na taong Olympic qualifying tournament na nakatakda sa ikalawa hanggang ikapito ng Hulyo. Kasama ng Pilipinas na nagtapos sa ika-24 na pwesto sa katatapos lamang na 2023 FIBA World Cup mula sa Asia, Oceania ay ang Lebanon at New Zealand. Samantala ang Latvia, Lithuania, Slovenia at Italy na nagtapos sa top 8 ay makakasama ang Spain, Montenegro, Greece, Georgia at Finland para kumpletuhin ang mga kalahok mula sa Europa. Mula naman sa Amerikas, pasok din ang Puerto Rico, Brazil, Dominican Republic at Mexico, habang ang Egypt, Angola at Cote d'Ivoire ay bubuo sa Africa. Hahatiin sa 4 na grupo ang 24 na koponan na mayroong tig-6 na teams bawat isa at kung sino ang mamumuno ng bawat grupo ay pasok na sa Paris Olympics. Bukod sa host na France, pasok na din sa Paris Games ang Australia, South Sudan, Japan, Estados Unidos, Canada, Serbia at Germany. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa si Creamline Team Captain Eliza Valdez kay Kyle Negrito na magiging main setter ng Cool Smashers sa susunod nilang torneo. Pagkatapos umalis ang kanilang long-time setter na si Gia De Guzman patungong Japan V-League para maglaro sa Denso Airibis, ang matagal na backup setter ng Creamline na si Negrito ang pupuno ng kanyang posisyon sa darating na third conference ng Premier Volleyball League o PVL. Sa isang panayam, sinabi ni Valdez na malaki ang impact ng pagkawala ni De Guzman, subalit nagpapasalamat siya at naipasa niya ang kanyang kaalaman sa Cool Smashers, lalong-lalo na kay Negrito. Itong nakarang linggo lamang, kinumpirma ni De Guzman na lilipat na siya sa Japan para maglaro sa V-League. Natapos ni De Guzman ang 6 na taong paglalaro sa Creamline sa PVL kung saan nakakuha siya ng 6 na kampyonato at 8 Best Setter Award, kasama na rin ang 4 na Finals Most Valuable Player Trophy. Siya ang ika-5 Pilipino na pumirma sa V-League pagkatapos ni Jaja Santiago, Dindin Santiago Manabat, Brian Bagunas at Mark Espejo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Far Eastern University Lady Tamaraws para masweep ang elimination round ng 2023 V-League Women's Challenge Cup at mapapalaban sila ng husto sa huling koponan. Susubukan ng Lady Tamaraws na panatiliin ang kanilang malinis na record laban sa University of the East Lady Warriors para tapusin ang elimination round sa larong gaganapin sa Paco Arena sa Maynila itong Miyerkules. Una na nilang natalo ang bronze medalist ng nakarang taon na College of St. Benilde Lady Blazers sa loob ng 4 na sets para lumapit sa pagdomina sa eliminations sa pagitan ng 8 koponan. Subalit inaasahan na ibibigay ng Lady Warriors ang kanilang lahat para mapuwersa ang tabla sa itaas ng standings na may kaparehong 6-1 marka sila ng FEU. Samantala, nag-uunahan na makapasok sa semis ang FEU laban sa Emilio Aguinaldo College at National University laban sa Ateneo de Manila Blue Eagles sa Men's Division. Tabla ang Tamaraws at Bulldogs kasama ang De La Salle University at Perpetual Help sa ikatlong pwesto na may kaparehong 3-2 baraha na may 2 laro na lamang ang nalalabi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.